Yan, higpitan. Hawakan ng buti at higpitan. Yan. So, yan na. Conversion natin. So, pwede nang gumamit ng bilog na drill. So, welcome ulit mga kasulit. So, may panibago na naman tayong DIY and mod video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Last time, nireview natin itong electric screwdriver na to. Isang 18 volts daw, pero I think 16.8 volts lang to. Yeah. At nireview natin ito at dinisassemble natin para makita kung anong laman nito sa loob. At bumili na rin ako ng proper screw bits para dito. So ito yung mga proper screw bits niya dito. Meron ito dito yung may leeg. Yan. Para hindi mag-strip yung mga screw na gagamitin natin. Last time nag-test tayo, nag-i-strip yung mga screw. Yung isang screw at nahirapan yung iba, nag-i-slip. Ito rin yung anti-slip nila para hindi mag-slide. So ito, tatlo yung binili ko. Marami to, I think 5 set. Mayroon tong 5 pagpipilian ka. Pero mong bilhin din yung 5 set. So ilalagay ko na lang dito sa description kung saan nyo ito mabibili. Yan. So ang gagawin natin dito ay i-modify natin yung kanyang quick release. Ito kasing quick release para lang ito sa mga ganitong screw. Yung ano man tawag ito, hex. Yan. Parang dito lang. So hindi natin magagamit yung mga bilog na mga screw. Hindi natin magagamit. Kung gamitin natin pang drill, so meron naman itong pang drill. Yan dito. So, meron naman siyang pang drill. Yan. Hindi natin magagamit kung meron tayong bits na bilog. So yan. So ang gagawin ko dito, i-modify ko into chuck. Yan, ito. Meron ako dito biniling chuck. So ito siya. Isa itong metal chuck. So hindi ako gawin ng plastic. Hindi maganda yung plastic. So yan. Isang metal chuck. Ito palang chuck na to ay kaya niya yung mga bits, drill bits from 0.8 yan 0.8 mm to 10 mm. So yung butas niya dito kanyang umabot ng 10 mm. At ito pala yung kanyang thread dito para ikabit. Yung size niya ay 3x8-24. Yan, 24 UNF. Yan yung mga, kasi may iba-ibang size dito. Meron ditong malaki, merong maliit. Kaya ito yung ginamit ko. Yan. Ito yung binili ko. I think nabili ko lang ito 175 pesos. So ilalagay ko na lang sa description ulit yung price nito. Kasi minsan nagbabago eh. At saka para maikabit natin dito, papalitan natin yung kanyang shaft. Bumili ako nito. Ito yung mga chuck converter para sa mga impact drills or hammer drills. Yan. Ito. Yan. Kasi pinapasok ito sa mga hammer drills. Yan. Tapos pwede nang lagyan nila ng chuck. Kasi yung iba kasi yung hammer drill talaga, yung ginagamit nila dito, yung pang hammer drill lang na tawag to, pang hammer drill lang na mga bits. So hindi sila makakagamit ng mga anumang iba't ibang bilog na tawag nun, screw bits or drill bits. So ito yung conversion at pwede nyo gamitin ito. So ito, ilalagay lang ito dito. Yan. Ano ba ito? Baliktad yung kasing pagkakaikot. Yan. Yan. Yan yung ginagamit nila. Pang conversion. So ngayon, ito yung binili ko. Kasi, mahirap kasi hanapin yung shop or wala kang makikitang shop nito. Pwede ka naman bumili ng buong gearbox nito na yung nandito na ay threaded na. Ganito na yung kanyang threaded dito. Ganito na. Ang problema lang, hindi talaga makahanap talaga ng shop nito. Pwede bumili ka nun ng gearbox na conversion na threaded. Ang problema lang, 390 pesos ata yun. So, ilan na lang? 200 pesos or 100 plus
makakabili ka na ng ganito. Ito kasi nabili natin 500 plus lang. So, check nyo lang sa description kung nagbabago yung price eh. At ito pala, meron ako ditong tinanggal ko yung check nito at meron ako ditong picture or larawan na meron ng mga nakakuan na yung mga kung gaano yung sukat, kung paano ko gagawin at i-convert ito para pumasok siya dito. So ipapakita ko sa inyo. So yan, gawin natin. So yan. So yan yung nasa loob. So meron ditong dalawang bearing at ito yung pagkakabit doon sa mga gear. So yan yung mga size, kaya 10mm ito, 10mm. Ito 6.5mm, yung haba nito ay nasa 15. At yung pinakahaba talaga niya dito ay 24mm. So yan. Yan yung mga ginawa ko, yung butas ng slot ng C-clip, yan dito rin. So yan yung mga sizes na gagawin ko. Ang problema lang, tawag to, pwede naman ako magpa-machine. Pero ang problema lang, gagastos tayo ng malaki. Kasi ito, 175 na ito, I think 75 pesos or 50 pesos, 60. Yata nabili ko to. So ang purpose ko, gawin tong modification ng low budget lang o maliit lang yung puhunan natin. So yan yung gagawin natin. So sinukat ko na rin to. So ito, yan 10mm na to. Yan 10mm. Nakita nyo? Yan 10mm yan. So medyo lang yung iba dito, hindi ang tawag ito, yung mga sukat ito hindi magpareho kasi yung iba dito para siyang nagko-curve. So I think papasok naman, yung gagamitin ko lang itong pang-modify kasi wala naman ako ditong lathe or machine. Yung gagamitin ko na lang ata ito na lang. Yan. Kung ano makita ko dito, gagawin ko na. Yun na lang yung gagawin ko, yun yung gagamitin ko para ma-convert lang yun nasa retrato kanina na pinakita ko. So yan, ipopost ko muna yung video at gagawin ko ito outside. Di na lang nito kasi magiging matagal to. Kung ito lang yung gagamitin ko, talagang magiging matagal to. So balik na lang tayo mamaya at papakita ko sa inyo kung anong resulta ang gawa ko to. I think pwede yata ito nating welding dito para meron pa siya kasi meron sa mga butas. Yan, meron mga butas. So guys, balikan na lang natin mamaya at pwede na nating ikabit. So, eto na mga kasulit. So, eto na yung ginawa ko. Medyo hindi nga maganda yung pagkakagawa pero I think okay naman. At sinubukan ko na ito. Ito kasi yung tumatama ito. So banda rito. Yan ito. Ito ako medyo yata nahirapan ako dito. Yan ito. Kasi dapat ganito yung magiging resulta. Kasi iba kasi, tingnan nyo kung nang pinutol ko, ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Yan. Yan, dito ko nagka-problema pero okay lang. At least, ito na yung itsura. Yan Kung ikukumpara. Yan. Medyo maliit nga to eh. Maliit yung ito. Kumpara dito. So yan. So pasok naman siya. Dito kung ilalagay ito. So yan. Sana ba? Yan. Medyo meron lang play ng konti. Meron naman din kahit dito meron din to eh. Ayan may konting play. So yan. I think umabot na ako ng 5 oras ito or 8 oras. Kasi yung ginamit ko lang talaga ito lang yan yung ginamit ko. Tingnan nyo, ang dami ng yan. So yun lang yung ginamit ko.
Tagal rin din ako. Tsaka yung ginamit ko, yung para mapaikot ko ng maayos ito. Ito dito kasi para siyang screw nut type. So yan, ginanyan ko lang yan. Tsaka ginamitan ng yun. So ngayon, kakabit natin ito. At di ko pa alam kung magiging okay ba. Ipapass forward ko na lang. Kasi mukha yatang hindi ko alam kung isakto ba to yung C-clip dito. Pero sinukat ko na ito dito. I think pumasok naman. Yeah. I-compress ko pa yung C-clip ko. Medyo bumuka siya. So try na lang natin. Mahirapan lang ako lang dito ang pagpasok ito. Pero okay na to. Yan o. Pag ipasok yan o. Yan na o. Yan. Yan o. Makikita nyo. So try na lang kung ano magiging resulta nito. After na may lagay natin. So okay. Try natin ilagay. Ito lang. Mahirap. Tsaka pala. Hindi ko pala napansin sa inyo. 10mm ito dito. Yeah, 10mm. Pero ito dito, medyo masikip itong isang dito. Iba yung tolerance niya. Kasi yung isang bearing, mahirap tanggalin. Yung isang bearing dito, mahirap tanggalin. Kapag tinanggal mo yung C-clip dito, pag tanggal mo, matigas yan. Yan o. Tumitigas sa bearing. So it means mahigpit ang pagkakapit ng bearing dito sa isa. Yan, ang problema lang ngayon, hindi siya, press fit lang siya. Yan o. Pero wala naman siyang play. Yan, wala naman kalog. So, okay na yan. So, ngayon, try natin ilagay. Ito yata tayo mahirapan. So, balik ko muna itong screw nito.
So, yan. Yan na yung ating conversion, mga kasulit. So, pwede ko na dito ilagay yung chuck. Saan ba yun? Ito. Ito na yung chuck. Pwede na natin ilagay yan. So, ibubukas ko muna ito ng todo. Ay, mali. Baliktad pala. Then, pwede ko na yang ikabit dito. So, yan. So, ano ba? As after dito, yung kasamang screw doon sa heads, pwede mo yung screw dito sa loob. So, paano ko ba ito ihigpit? Wait. Try muna natin higpit na lang baya. Nope. Oops. Sa pinakamalakas. 3. Okay, yan, higpit na. So, i-screw ko na lang ito dito. At yung pag-screw nito, baliktad counterclockwise, hindi clockwise. Counter ba? Ayan, no. Counter. Then, higpitan. Hawakan ng buti at higpitan. Yan. So, yan na. Conversion natin. So, pwede nang gumamit ng bilog na drill. So, yan. Kukunin ko yung aking mga bits. So, ito yung bits ko. Then, 10 mm. I think hindi naman masyadong, hindi naman. So, yan yung 10 mm. So, yan yung conversion natin. So, yung pinakamaliit nga, masyadong malakas. Ito lang muna, meron akong 3. So, check natin kung masyadong malakas. So, check natin kung may kalog ba, ay kung shaky ba siya. Hindi naman. So, lagay natin sa so, walang shake. So, yan yung ating conversion, mga kasulit. So, I think yung total price ng conversion ko dito ay mga nasa 300 ata. Or less than 300. Kasi 100 lang to. Kasi kung bumili ako ng tawag nito, yung gearbox 300 ay mga 390 plus ito, mga 190 umabot ata para magpapareho na siya ng presyo nitong nabili nating coldest electric screwdriver. So yan, so ito na lang yung natira. Yan. Tsaka itong conversion na to, pwede ko naman itong ibalik. So kung gusto kong ibalik sa quick release, pwede. Tanggalin ko lang yun. Ibalik ko lang ito. Goods na rin. Worker lang. Medyo may kalog lang ata ng konti, pero parang straight naman eh. Yeah, straight. Walang kalog. So yan yung ating conversion nito. Guys, ilalagay ko na lang sa description lahat ng mga parts na ginamit ko dito. Para kung gusto nyong gayahin, check na lang. So, yan, pwede ko nang gamitin. At saka pwede nang gamitin itong yung screw. Laman niya. Oh, pwede pa rin gamitin ito. So, pasok lang. Yan, oh. Pwede pa rin gamitin. So, yan yung ating conversion. Guys, you can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review at modification dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!